Hey guys! Welcome back sa ating Intermediate Java tutorial series. So this is part 3 and for today, we will be talking about hash maps right after this intro. So guys, eto ang tutorial flow natin for today. So number 1, we're going to be talking about kung para saan yung hash map. And then secondly, kung paano mag-initialize ng hash map. Next, kung paano mag-add ng item sa hash map, mag-update ng item, mag-read, mag-delete, mag-iterate. And then we're going to talk about also yung hash map of objects. And then finally, we will be having our tutorial challenge. So without further ado, let's begin. So guys, ano nga ba talaga yung hash map, no? So etong hash map na to is kapatid siya ng array list. So kung naalala niyo yung array list, ginamit natin siya nung final episode nung basic Java tutorial natin. Meron siyang similarity doon. So eto si hash map, sabi dito, it is a part of the java.util package. Alam niyo yung java.util, 'di ba ginagamit natin diyan yung scanner. So eto, it will allow us to store multiple key value pairs. So si hash map 'yan, no? So it can store any data type given that it is a class. So, remember guys, no, so last episode, pinag-aralan natin yung wrapper classes and then yung primitive and non-primitive data types. Kasi dito, ang kailangan natin is non-primitive data types. Kamukha nga siya ng array list. So, later, mas maiintindihan nyo. Pero before that, let's talk about kung para saan ba tong key/value pairs. So, naririnig nyo na ba yung key value pairs na ganyan? Kung hindi pa, then papakita ko sa inyo kung ano itsura niya. So, ang key value pairs ay pairs ng data that acts as an identifier and a value. So, the key is used to access the value. For example, nasa left side yung key natin, nasa right side yung value natin. Kaya tinatawag siya na key value pair. So, ang key ni David is 100. So, ang gagamitin natin is yung 100 para ma-access natin si David. Ganun lang siya, no? So, yung parang meron lang tayong identifier or meron lang tayong ID. For example, 'di ba sa students, ano ang identifier ng students? Mga student ID. O, ano pa ba? Ano yung identifier sa mga government ID natin? Kunwari, meron tayong SSS number, meron tayong PhilHealth number, which is all unique. So, yun yung key. And then yung value is yung value natin kung ano yung nasa loob ng key na yon. So, for example, gusto nating i-access si Alex. So, si Alex is nasa key 104. So, we're going to use 104 para makuha yung value ng key value pair natin na yon. And sabi dito, ang key daw must be unique. Okay lang na maulit yung value, wag lang yung key. So, yun si key value pair. Now, kung paano natin gamitin si hash map, eto yon. So, paano natin siya i-initialize? So, ang import natin is yung java.util.hashmap. Hindi na yung scanner, no? Yung scanner kasi is for user input. Eto hash map ang kailangan natin gamitin. Then, i-declare natin yung hash map sa loob ng ating main method. So, ganito lang gamitin yan. Hash map, and then less than sign, sa left side yung key data type, and then sa right side yung value data type. And then, after nun, yung greater than sign, papasok lang natin siya sa open and close angled brackets. And then, yung identifier natin. And then equals, i-instantiate lang natin new hash map, and then yung less than and greater than sign, then parenthesis, then semicolon. Medyo mahaba siya, pero okay lang yan. Makakabisado nyo din yan pag ginagamit nyo lagi. So, example nun is eto tayo, we have our hash map, and ang key data type natin is integer, and ang value data type natin is string. Meaning, meron tayong key value pair na integer yung key, and then yung value niya is string. Ganun lang, no? And then, pinangalanan natin siyang age map, and then equals to new hash map. So, para mas maintindihan natin yan, let's try it sa ating Eclipse. Let's go. So guys, we're here sa ating Eclipse and itatry natin gamitin yung hash map ngayon. No? So mag-i-initialize muna tayo. So ang una natin gagawin is we're going to import the hash map. So import java.util.hashmap. No, then semicolon. So we're going to use the hash map na class galing kay java.util package. No, then sa loob ng ating main, we're going to instantiate a hash map. No? So magde-declare tayo ng hash map. So hash map, and then less than and greater than sign, and then sa loob, yung key value pair natin. Ito yung key, ito yung value. Ano yung data type ng key natin? So, kadalasan naman, ang key ay integer. And notice na ang gamit ko is integer na wrapper class at hindi int. Bawal to. Makikita nyo mag-error to. Kasi, bawal ang primitive data type sa loob ng hashmap declaration. Ang kailangan natin gamitin is yung wrapper class nila or pwedeng yung custom classes natin, which in later natin pag-aaralan yon. So, eto sa left side, we have an integer key and then meron tayong value na string.
No, so itatry lang natin yan. Kahit ano yan, pwede. Kahit anong data type na gusto nyo. Pwedeng character yan, pwedeng boolean yan. Kayo bahala. Pero right now, ito yung pinakamadalas na ginagamit, of course. Then, papangalanan lang natin yung hash map natin. Sabihin natin meron tayong students. Yan, sabihin natin students yan. And is equals to new hash map. And then, less than greater than, sign, then parenthesis, and then semicolon. So, ngayon, we have declared our hash map object. No? So, ibig sabihin, meron tayong hash map of students. So, meron siyang laman na integer as key and then string as value. Intindihin natin ngayon kung paano natin pwedeng lagyan ng value or ng laman yung hash map natin. Let's go. Okay guys, so paano tayo mag-a-add ng item sa loob ng hash map? So, sabi dito, we can use the put method to add a key value pair in the hash map. So, kung makikita nyo dito sa baba natin, sa example, hash map, integer, tsaka string to. So, ibig sabihin, sa left side, yung key, integer. Yung string, sa right side, is value. So, makikita nyo, ginamit natin yung identifier niya, age map, that put, ibig sabihin, pinapasok natin yung value na to sa loob ng hash map. So, age map, that put, 100, David. Ay, kung mapapansin nyo, yung natin data type, no? Sa left side, ito yung integer. Sa right side, ito yung string. So, ito yung key, ito yung value. That's why it's key value pair. So, pinapasok natin si David with an ID of 100 or with a key of 100. Pinapasok natin si Alinir with the key of 101. Pinapasok natin si Jmar with the key of 102. I-try natin to para mas maintindihan nyo. And sabi dito, parameters depends on the hash maps data type. So sabi nga, depende dito sa data type na to. Kunwari, string ang nilagay ko dito, then dito yung integer. Of course, string ang kailangan na maging key. No, ito yung key, ito yung value. Huwag nyo kakalimutan yung wag nyo papalitin. Ito yung key, yung unique. Sa right side, ito yung mga values natin. Okay, so itry na natin to sa ating Eclipse para mas maintindihan nyo. Let's go. So guys, we're back dito sa ating Eclipse and we have our hash map here. So para makapaglagay tayo ng value, tatawagin lang natin yung hash map natin. Ang pangalan niya is students. Students, then lagyan nyo ng period. Then try natin dito yung put. Kung makikita nyo, ang put, ang nakalagay sa kanya na parameter right now is integer sa key, string sa value. And if I were to change this, gawin nating string to, gawin kong integer to, ibig sabihin, meron tayong string na key and then integer na value, which is pinagbaligtad ko lang. Kung mapapansin nyo, yung put niya, magbabaligtad din. No, ang hinihingi na niya ngayon is string na key and then integer na value. So, it depends kung ano yung ilalagay nyong data type dito sa loob ng ating hash map. Pero, syempre, ang logical way is kadalasan integer yung key and then string yung value or ibang object yung value. So, later, mas may intindihan nyo to. So, students that put, ang ilalagay ko, for example, ang integer na key is, kunwari, totoong, totoong student ID, 2019-115374. Ayan. Then, lalagay ko lang dito, pangalan. So, string value. Sabihin natin si David yan. And then, students that put, 2019-115375. Sabihin natin si Alinir. Ayan. And then, students that put, 2019-115376, si Alex. So ngayon, ibig sabihin nito is tatlo yung pinasok natin sa hash map, no? Tatlong magkakaibang key. And it doesn't matter kahit hindi magkakasunod yung number, no? Kunwari, nauna si Alinir, which is 75, ito 74, ito 76. Okay lang yan. Hindi naman siya magsusort mag-isa. Basta nandiyan siya sa loob ng hash map, no? Hindi na natin kailangan problemahin yung pagsusort niyan. Kasi ina-access natin siya hindi by index. 'Di ba pagka-array list by index, pagka-array by index 0 1 2 3. So dito kasi ang gamit natin is yung mismong key. So ibig sabihin pag sinabi kong gusto kong kunin si 2019-115376, ang makukuha ko si Alex diretso. So ngayon, ganyan magpasok ng value. Of course, wala naman tayong way para malaman kung talagang napasok yung value na yan, no? So paano natin malalaman? So pag-aaralan natin yung pagkuha ng data sa loob ng hash map. Pero bago yon, pag-aralan muna natin yung pag-update. Balik tayo doon sa PowerPoint natin. Let's go. Okay guys, so we're back dito sa ating PowerPoint. And kung makikita nyo, paano ba tayo mag-update ng item? Kunwari gusto kong palitan yung si David or kaya si Jmar, gusto kong palitan. So, paano natin siya mapapalitan? So, basic lang naman, no? Gagamitin pa rin natin yung put method, pero we will use the put method on the same ID na nilagay mo dun sa gusto mong i-update. For example, gusto ko i-update si Jbar. Para ma-update ko siya, magpuput lang ulit ako dun sa same ID niya. For example, si Jmar, i-update ko into Eric. So, put. So, 102, ang ilalagay ko na ngayon is si Eric, hindi na si Jmar. So, updated na ngayon yung value ng ating ID 102 or key 102. Ganun lang siya. So, tuloy na tayo, no? So, dito na tayo sa read para ma-read na talaga natin.
Para makapag-read naman tayo ng item, we will be using the get method. And then sa loob ng get method, gagamitin natin yung key as the parameter to retrieve a value in the hash map. Paano yon? So we have here a hash map. Meron tayo 100, 101, 102. Si David Alinir tsaka si Jmar. Ngayon, we are trying to get something, no? So someone. So ang ginawa natin, each map that get 101. And since 101 to, ito yung key. Sino yung may key na 101? Si Alinir. So ang makukuha natin na value is si Alinir. And then ma-output natin si Alinir dito. Ganun lang kadali yung hash map. So talagang meron lang siyang reference ID, no? So ito yung reference ID ni Alinir. Ito yung gagamitin mo para ma-access siya. Ganun lang kadali si hash map. Ngayon itry natin to para mas maintindihan nyo. Let's go. Okay, so guys, we're back sa ating Eclipse. Ngayon, itry muna nating i-access yung isa sa kanila. So para magawa yon, we are going to use the get method. So ilalagay ko siya sa isang string. Since string naman yung value natin, no? So ilalagay ko dito string name is equals to students.get. Sino gusto kong i-get? Sabihin natin gusto natin i-get si Alex. So, ang kanyang ID is 2019-115376. So, dapat makuha natin si Alex since yun yung ID niya. So, itry natin siyang i-system.out. No? So, system.out natin, name. So, dapat ang makuha ko is si Alex since yun yung ID niya. So, i-run natin. Kung makita nyo, ang lumabas is si Alex. So, gawa tayo ng maliit na system. Gawa tayo dito ng, for example, enter ID. Then, kuha lang tayo ng scanner. Import ko lang yung scanner, no? So, import java.util.scanner. Yan, dalawa na sila dito. Ngayon, ilalagay ko na sa pinakataas to para hindi makalat. Ang gagamitin natin is yung next line and then ipaparse na lang natin sa integer. Naalala nyo yon. So, sanayin nyo na yung sarili nyo na ganon. No? So, ang gagawin lang natin, integer.parseInt. Yan. And then, ang gaget natin is yung ID. So, kung ano man yung i-type ko na ID or student ID dito, itatry niyang kunin and then ipiprint out niya yung name. Ganun lang kadali to. So, i-run ko to. So, hihingi yan ng ID. Sabihin natin si 2019-115374. So, sino si 2019-115374? So, syempre, siya si David. So, dapat David ang lumabas dito. So, pag in-enter ko to, nakita nyo makukuha natin si David. I-run ulit natin. 2019-115376. Enter. Si Alex na may nakuha ko. Isa pa. 2019-115375. Si Alinir. So, kung makikita nyo, para siyang merong search feature na nakakapag-search tayo using our ID. Kasi nga may reference na tayo, alam na natin kung sino sila, paano natin silang makukuha. So, if we run this again, mag-try tayo mag-search ng wala, 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makikita nyo, lalabas null. Pero at the same time, hindi siya mag-e-error. So, pwede nyo i-check kung null yung lumabas para ma-handle nyo kung walang laman talaga yung ID na yon. No? So, hindi siya nagka-crash. So, ganun gamitin si hashmap. So, sana naintindihan nyo. Ngayon, since marunong na tayo mag-read, marunong na tayo mag-create, try natin i-update yung isa sa kanila. So, gusto ko i-update si Alex. So, si Alex, right now, ang value niya Alex. No? Ang gagawin natin, students.put ulit natin sa same ID, lalagay na natin dito, Jmar. Na-save natin. Alisin ko lang to input na to. Yamong ganito. So, by the way, guys, no, pwede nyo i-diretso sa ano to, sa print. So, students.get, kunin natin si Jmar ngayon. 76. So, pwede nyo i-diretso sa print yan na since syempre nagre-return to ng string. So, ikakapi ko to, lalagay ko lang siya dito. So, bakit dalawa? So, yung una, i-check natin pagkalagay ni Alex kung talagang Alex yung laman niya and then pagka-update niya kung nagpalit na Jmar. So, tingnan natin kung nag-update, no? Irarun ko to. Makikita nyo, nung una, ang value ng 2019-115376 is Alex. And then, nung in-update natin siya ng isang beses pa ulit, pinrint ko ulit yung same ID, naging Jmar na yung value. Kaya lang kadali mag-update. So, marunong na tayo mag-add, mag-update, tsaka mag-read. Ngayon, paano tayo mag-delete? So, yun na lang kulang natin sa apat na operation na kadalasang ginagamit. No? Yung tinatawag natin CRUD. Create, read, update, and then lastly, paano mag-delete. Of course, guys, sobrang dali lang naman mag-delete na items, no? So, we just use the remove method and gagamitin ulit natin yung key as the parameter to delete a key value pair in the hash map. So, right here, we are trying to delete David. So, pagka dinelete natin si David, ang gagawin natin, tatawagin natin yung identifier, hmap, dot, remove, and then parenthesis, yung ID nung gusto nating i-remove. Or yung key nung gusto nating i-remove. Sorry na nagiging ID yung tawag ko. So, depende naman yan. Kung key, ID, identifier, kung ano gusto nyo itawag, okay lang. So, key value pair ang tawag dyan. So, correct term is key. So, gusto nating i-remove yung key na 100. So, ang madidelete is si
David. So, pagka 101, of course, si Alinir. Pag 102, si Jmar. Pagka 103, of course, wala namang madidelete kasi hindi naman nag-exist yung 103. No, so, itry natin ngayon mag-delete dun sa ating Eclipse. Let's go. So, guys, mag-delete naman tayo dito sa ating hash map. So, again, paano mag-delete? Tatawagin lang natin yung ating identifier students .remove and then yung key na gusto nating i-remove. So, sabihin natin gusto nating i-delete si Alex. So, gagamitin natin yung key niya. Kakopy ko na lang, no? 2019-15376 and then semicolon. Then, ang gagawin natin nito after is, para ma-verify na na-remove siya, is i-output natin siya. Print line, then students that get yung same ID, 2019-15376. And to make sure talaga na nung una nandun siya, ipiprint natin siya bago siya ma-delete. So, eto. So, ang ginawa natin dito, guys, is nilagay muna natin si Alex with a key of 2019-15376 and then in-output natin siya. Then after natin siya i-output, ni-remove natin siya and then tinry ulit natin siya i-output. So if I run this, okay, makikita nyo, Alex siya noong una, of course. Then, bago siya ni-remove, then pagka-remove, naging null na. So, ibig sabihin, na-verify natin na na-delete talaga siya. Very basic talaga mag-create, mag-read, mag-update, tsaka mag-delete. Dahil nga, meron tayong tinatawag na key. Ang kailangan na lang natin yung key, makukuha na natin agad kung ano yung gusto nating i-delete, gusto nating i-update, yung gusto nating i-create. Ngayon, meron pang isang way para mag-delete. So, tingnan natin sa ating PowerPoint. Let's go. So, guys, yung second way para mag-delete sa loob ng hash map is using the clear. So, pagka-clear, of course, i-delete niya yung buong laman ng hash map natin. So, we can use the clear method to delete all key value pairs in the hash map. So, very basic lang gamitin. Identifier, then yung method natin na clear. So, ang mangyayari dito is madidelete lahat ng laman niya. Meaning, start from scratch, walang laman yung hash map natin. So, i-try natin to para makita nyo. Let's go. Okay guys, so mabilis na demonstration lang nung clear. I-delete ko lang to. And then, pagka-put ng ating tatlong students, i-clear natin siya. So, students.clear. And para ma-sure natin, itatry natin i-output yung mga values natin. Students.get, 2019-15374. Susunod-sunod rin natin yan. 5 and then 6. So, save natin. Then, copy ko lang to bago i-clear, i-output din natin. So, eto yung bago mag-clear, eto pagkatapos i-clear. So, pag nirun ko to, makikita nyo, okay natin, lumabas yung David, Alinir, and then Alex. And then, ginamit natin yung clear method na delete na lahat ng laman ng ating hash map. And that's how easy kung paano mag-clear sa loob ng hash map natin. Yun guys, so ganun lang i-manipulate yung loob ng hash map. So pwede nyo pag-eksperimentohan yan. So bago tayo mag-proceed sa susunod natin pag-aaralan, ipapakita ko sa inyo yung mga possibility na pwede nyo gawin. For example guys, no, so pwedeng gumamit ng string dito and then dito integer kung gusto nyo. Sabihin na nating month. Then ang gawin ko is possibly pwede kong gawin dito months na lagyan natin ng S. Then, mag-put tayo dito ang string natin, January. And then, ang January, ang conversion niya is 1. No? And then, so on and so forth. So, kung mapansin nyo guys, ayan. Ang gamit natin na key ngayon is string and ang value natin is integer. So, we can use yung value na nasa left side to access the value on the right side. So, pwede natin i-system.out.println yung months.get. Sabihin natin gusto natin i-convert yung April into number niya, no? So, months.get April. So, pagka niran ko to, okay, makakuha ko is yung 4. So, yun, maraming possibilities ang hash map. So, imagination nyo lang ulit ang limit. And again, ang sabi ko, ang kailangan lang naman na unique is yung ating key. Hindi kailangan na unique yung ating value. So, pwede akong maglagay dito, for example, gusto nyo mas maigsi, Jan. So, kunwari, meron natin January, di ba Jan ang tawag sa kanya? Then, Feb, then Mar, and then April, APR, then yung May lang talaga tawag dyan. So, 1, 2, 3, 4. So, kung makikita nyo, meron na tayong alternative ngayon. So, same yung value ni January tsaka ni Jan. 1 siya pareho, pero okay lang yan since value to. Okay lang maulit. So, pagka makikita nyo, tinry ko tong i-output, try natin na months.get Jan. And then, i-get ko din yung January. No? So, save natin, i-run ko to, makikita nyo, 1 pareho. So, hindi siya nag-conflict. Okay lang na magkamukha yung value as long as hindi magkamukha yung key. Okay? So, ganun lang para hindi ma-overwrite yung ibang key. Sabi nga kasi, ang key dapat unique. So, again, imagination nyo yung limit. Kahit anong data type pwede nyo ilagay dito. Kahit yung sarili nyo class. Pero bago yon, pag-aralan muna natin yung size ng isang hash map. So, paano ba natin malalaman kung ilan yung laman ng hash map natin as of the moment? Tingnan natin sa ating PowerPoint.
So guys, in order to know kung ilan yung laman ng ating hash map, we can use the size method to count all the key value pairs inside it. No, so makikita nyo, nilagay ko na siya sa isang integer, age map, yung pangalan ng ating hash map, yung identifier, that size, and then makukuha na natin kung ilan yung laman niya. So i-try natin yan ng very fast dun sa ating Eclipse. No, so let's go. So guys, now let's use the size method para mabilang kung ilan yung laman ng ating hash map. So pagka binilang natin to manually, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yung key value pairs na nasa loob niya. Pero to actually get that without counting it manually, we just need to use the size method. So gagamitin lang natin yung pangalan lang ng ating hash map, months, that size, para makuha natin kung ilan yung laman ng ating hash map. Pag niran ko to, ang lalabas is 9 kasi 9 key value pairs. And again, key value pairs ang binibilang. Ilang pares yung nasa loob ng ating hash map. Yun yun. Okay? So, kung mapapansin nyo, binilang yung January na 1, tsaka yung Jan na 1, although alam natin na same lang yung meaning ng dalawa na to, dahil magkaiba yung key nila, kaya binilang sila na magkahiwalay. No, yung value pwedeng maulit, yung key lang ang kailangan unique. Technically, parang ang binilang natin dito sa months.size is kung ilan yung keys natin na unique. Ganun lang siya kadali. Ngayon, natapos na tayo sa pagbibilang ng laman ng hash map, sa create, read, update, delete. Ngayon, let's talk about kung paano natin siya mai-iterate or paano natin malulup yung laman ng isang hash map. So, balik tayo sa PowerPoint para magpag-aralan natin. So guys, to iterate the items inside our hash map, we can use the keyset method para makuha natin lahat ng keys. And then, i-combine natin siya using an enhanced for loop. So, how do we do that? Kung mapansin nyo, we have here a hash map of students, 100, 101, and 102. And makikita nyo, initerate natin yung keys and gumamit tayo ng get method dito. So, ang ginamit natin, enhanced for loop. So, for int key, so since integer ang kada key natin, so for each key sa loob ng key set natin, sa loob ng hash map na yon, meaning etong 100, 101, and 102, i-iterate niya isa-isa. And then, isi-system that out, that print line natin, gamit yung get method. So, hmap.get, yung unang key, ano yung unang key? 100. So, makukuha natin si David. So, yung pangalawang key, 101 si Alinir. And then, makukuha natin si Jmar. So, meaning na loop natin yung buong hash map natin. So, ganun lang kadali. Para mas maintindihan nyo, itry natin ngayon yan sa ating Eclipse. Let's go. So, guys, let's try to iterate this hash map no, na ginawa ko. So, we have a student hash map here and then different, of course, keys. Meron tayong 6 students dito and itatry natin siyang i-loop. So, before that, let's talk about yung key set. So, paano gumagana yung key set natin? So, itry ko munang i-output yun, no? So, system.out, that print line, kunin natin yung students, and then that key set. Kung mapapansin nyo, pagka ginamit natin yung key set method, and tinry ko tong i-output, ang lalabas dyan is yung keys natin. So, pagka niran ko to, makikita nyo, 2019-5375, makukuha ko lahat ng different keys. Makikita nyo naman, parang naka-array form siya. Pero actually, hindi yan array, no? Pagka tinapat nyo dito kung anong type yung key set natin, it is called a set. Marami pa tayong pwedeng pag-aralan. Meron din tayong tinatawag na set. So, since we have a key set here na merong laman na mga keys natin, we could just use that to for loop. So, gagawin natin for, so ano yung data type ng ating key? Of course, integer. Papangalanan ko na lang siya ng k and then tutuldok for every key inside our students.key set, ibig sabihin, pwede natin gamitin. So, itry natin i-print yung ating K. So, sa kada ikot neto, ang ibig sabihin nito, yung K, yung unang key sa key set natin is 2019-5374, which is actually, I don't know bakit 2019-5375 nakalagay dito. Pero okay lang yan kasi auto-sort na yan. Hindi natin alam kung paano nila sinasort. Pero it doesn't matter kung ano naman yung pagkakasort niyan since ang keys naman ang ginagamit natin. So, try natin i-output yung each key sa loob ng key set natin. Pag niran ko yan, makikita nyo, makukuha ko lahat. 75, 74, 77, 76, 79, and then 78. So, yan. So, nailagay ko sila lahat dyan. Ngayon, since we got this, pwede natin gamitin to use the students.get. No? And then, ang gagamitin natin is yung K. Since ang unang value is 2019-5375, ang makukuha nating value is si David. So, mauuna si David and then 74 magiging si Alinir and then 77 magiging si Maye and then and so on and so forth. Ikot-ikot lang yan no? Hanggang sa matapos. So, pag niran ko yan, okay natin. Makikita nyo, David, Alinir, Maye,
Jmar, Eric, and Alex. The only downside dito is we will not know kung paano yung pagkakasunod-sunod niya. Depende kasi yan kung paano sinosort ng hash map natin. Hindi nyo siya mapapagsunod-sunod ng output. Kung ano yung pagkakasunod-sunod niya sa keys, yun yung mangyayari sa kanya. Hindi nyo siya pwedeng baguhin. So, yun yung ating for each method using the key set. Pero meron din tayong mas straightforward na paraan. Tignan natin ngayon sa Eclipse. Let's go. So guys, para makapag-iterate tayo na much straightforward, we can use the values method to retrieve all values and combine it with an enhanced for loop. So kung mapansin nyo dito, we are using that values na, no, hindi na yung that key set. Kung mapansin nyo, pagka binasa natin to, for every value na string sa loob ng ating hash map, yan, hmap.values, we will output the value. So, ibig sabihin, sa unang iteration, si David yan. Pangalawang iteration, si Alinir. Pangatlong iteration, si Jmar. So, again, hindi ko sure kung yun yung pagkakasunod-sunod. Depende kung paano isa-sort ng hash map natin yung ating mga key value pairs. No, so, itry natin to para mas maintindihan nyo. Let's go. Okay, so guys, we have here the method ng key set, which is i-comment ko muna, and then itatry natin ngayon yung diretso values. No, so, mag-for loop lang tayo for string value, or V na lang ipapangalan ko. So, bakit string to? Kasi string yung values natin. So, depende kung ano yung data type ng values natin, yun yung gagamitin nyo dito. And same with this, kung ano yung data type ng key nyo, ito din yung gagamitin nyo sa key set method natin. No? So, ngayon, dito naman, for every value sa loob ng ating students.values, which is, ang kinukuha naman ng values is lahat ng values. No? Then, curly braces, system.out.println yung ating V. So, kada ikot niyan, different values yung lalabas dyan. And again, depende yan sa pagkakasunod-sunod ng ating hash map. Kung paano niya sinort yung ating key value pairs. So, pag niran ko to, makita nyo, makukuha ko naman ulit lahat, David, Alinir, Maya, Jmar, Eric, Alex, without actually using the get method. So, eto, mas maigsi to, pero ang downside nito, we won't know kung ano yung key nung kada value na yan. Dito kay key set, malalaman natin. Paano natin i-demonstrate? So, lagyan natin ng system.out.println lang dito, no? Then, new line, para magkahiwalay. Dito, I could just, pwede akong mag-print dito, system.out.print. Pwede kong i-print yung key, then lagyan natin ng dash. Then, pagka-niran ko to, makita nyo, eto, David, Alinir, Maya, Jmar, Eric, Alex. Ito yung una, using our for loop na diretso values. We don't know kung ano yung key ni David. Hindi natin alam kung ano yung key ni Alinir, ni Maya, ni Jmar, ni Eric, ni Alex. We don't have any reference to that kasi diretso values yung in-access natin. But using the other method, although mas mahaba siya, makukuha natin or meron tayong reference kung ano yung ID nung kada value natin. So sa 2019-115-375, we have David. 74 si Alinir, 77 si Maye, 76 si Jmar, and so on and so forth. So, yun yung advantage naman netong mahaba na to versus dito sa diretso for loop ng values. So, it depends again on your use case. Depende kung saan nyo gagamitin, you can use the different methods. Ganun lang kadali mag-iterate ng values dito sa ating hash map. And again, hindi nyo naman to masyadong gagamitin kasi nga ang sole purpose ng hash map is to access values using yung key nila. Kadalasan naman, key ang gamit dyan. So, medyo unlikely naman nag-for loop nyo yung isang buong hash map. So, again, papakita ko lang din sa inyo to. Yung system.out.println natin, yung students.values. So, ang data type naman ng students.values na to is siyang collection. So, meron tayong set, meron tayong collection. There are different types of classes sa loob ng java.util. So, makita nyo, java.util.hashmap.values siya galing. So, isa siyang collection of strings. Yung isa naman, kanina, it is a set of keys. No, set of integers. So, depende yan. Marami pa tayong pwedeng mapag-aralan. Pagka niran ko to, ang ibabalik lang sa akin nito is yung different values sa loob ng ating hash map. So, guys, pumunta na tayo sa ating next na pag-aaralan. Let's go. So guys, ito is a small method lang para makapag-check tayo kung nag-exist ang isang key. So this is called contains key method, no? So it will just check if a key already exists inside the hash map. So to prevent duplication or overwriting, no? So for example, ito guys, no? Tingnan natin if yung hash map natin, which is hmap ang pangalan, nagko-contain na siya ng key of 100. Meaning, pagka meron na siyang laman na may key na 100, it will just return true. Siyempre, pagka true yan, magra-run yung if natin. So, lalabas, found key. Else, lalabas lang, cannot find key. So, this is a neat way para malaman nyo kung meron na nag-exist
na isang key para hindi natin siya ma-overwrite. So, pagkasamahin ko na to, no? So, we have the contains key. Kung meron tayong contains key, meron din tayong contains value. Ito naman, it will just check if it already contains a value inside the hash map. So, ibig sabihin na to, if yung hash map daw natin nagko-contain na value na alinear. So, pagka meron na, of course, magiging true to. Pag wala, false. So, pagka nag-true, lalabas lang found value, else lalabas lang cannot find value. So, it differs again kung saan nyo siya gagamitin. It's up to you kung saan nyo siya pwedeng gamitin. So, itry natin to sa ating Eclipse para mas maintindihan nyo. Let's go. So, guys, itry lang natin ng very quick yung contains key tsaka contains value. So, mag-system.out.println tayo agad. So, ngayon, gusto ko malaman. So, gagawin ko lang students.contains key. Kung nagko-contain ba yung ating hash map na key na 2019-115377. And as of the moment, of course, alam natin na oo. Ayan, makikita nyo, meron tayo dito pagka find ko. Ito, si Maye. Siya si Maye. So, ibig sabihin, if yes, talagang ang lalabas dito is dapat, okay ko, lalabas dyan, true. No, then syempre, pagka hindi nag-i-exist, sabihin natin gawin natin 80 si Maye. So, wala na yung 77. Wala na siya, hindi na siya nag-i-exist. So, if I run this, makikita nyo, false na siya. So, yun lang yung contains key. Chine-check niya kung nagko-contain ba ng key yung ating hash map. Then, we can also use the contains value. So, kunwari, alinear. Yan. So, save ko lang to. Ngayon, alam natin na nagko-contain ng value na alinear. So, if I run this, it will return true. Pag inalis ko tong alinear, run ko to, lalabas false. So, ayun, yun lang ulit yung contains value. Pero guys, no, kahit isa lang yung may alinear dyan, kahit doble yung alinear dyan, of course, true yan. So, kahit mawala yung isang alinear dito, pag niran ko to, true pa rin. Kasi nagko-contain pa rin siya ng alinear. So, again, sa value, of course, pwedeng madoble yung value. Pero sa key, sure tayo na hindi pwedeng madoble yung key. So, yun. So, pwede natin siya ilagay sa if statement para magamit natin siya ng maayos. So, if students that contains key 2019-115374, sabihin lang natin na found, tapos gamitin natin yung students that get same netong key na to, or lagyan natin sa variable, no, id is equals to ganyan. Gamitin natin id dito. Yan. So, pagka nagko-contain daw ng key na kung ano man yung id, lalabas na natin found, tas yung pangalan nung ating, or yung value ng ating hash map na yon. And then else, lalagay lang natin no such id exists, or no such key exists. So, pag niran ko to, of course, lalabas found alinear. Kasi itong 2019-115374 is si alinear. Pero once na naglagay ako dito ng wala, sabihin natin 81, since walang 81, pag niran ko to, no such key exists. Kasi wala namang 381 na ID dito or na key. No, so ganun lang kadali. Pwede nyo gamitin si contains key, pwede nyo gamitin si contains value at your own discretion. So kung saan nyo gagamitin. Now that we all know of this, ngayon, para saan ba talaga to si HashMap? How do we use this in a real world situation or in a real application? So yun yung pag-aaralan natin next. So let's go sa ating PowerPoint. So guys, for us to use HashMap effectively, kailangan natin gamitin yung pagka-OOP ni Java. So, kung hindi nyo pa alam yung OOP, please watch that first bago kayo mag-proceed dito sa Intermediate Java series natin, since we are assuming na alam nyo na lahat ng preceding episodes bago nyo to panoorin. So, kung mapansin nyo, we have HashMap of objects. Kung meron tayong array list of objects, pwede din natin gamitin yun sa HashMap. So, again, we can use custom classes as our data type. So, since classes nga siya, no? So, kasama siya sa non-primitive data type. So, kung mapansin nyo, we have here a HashMap na ang key niya is integer, but ang value niya is also a student. So, meaning, we have our custom class as a data type. So, yung student na to, it can have different attributes. It can also have methods, object methods. So, kaya talagang kailangan malaman nyo yung OOP. So, makikita nyo, gumawa tayo ng isang hash map na merong integer as key and student as value. And then, nag-put tayo ng isang student dito, 2019-143568, and then nag-instantiate ako ng bagong student na may first name na David and then last name na SDPT using our constructor na first name and last name. So again, depende yan kung ano yung ginawa nyo sa loob ng student class. So pwede kayong gumawa ng sariling student class. And kung makikita nyo ngayon, we have a structure na meron tayong ID, and sa loob ng ID na yon, maraming value sa loob nun, isang buong object. So kada student na literal na student na kasi meron siyang
first name, meron siyang last name, pwede niyo lagyan ng mga sections yan, pwede niyo lagyan ng iba't ibang methods yan. So, we can do that practically, no? So, ngayon, meron tayong hash map of students. Then, kung mapansin nyo, tinry natin siyang i-get, student S is equals to hmap.get, sino kinuha natin? 2019-143-569. Si Alinir. So, tinry natin kunin si Alinir. Then, pagkakuha natin kay Alinir, tinry natin gamitin yung method niya na introduce self. So, we can now use it practically. So, again, all methods apply the same way on this type of hash map. Meaning, kung hash map of objects to, of course, gagana yung remove dyan, gagana yung set dyan, gagana yung clear dyan, gagana lahat ng pinag-aralan nyo kanina dun sa una nung ating tutorial. So, itry natin tong hash map of objects para mas maintindihan nyo dun sa ating Eclipse. Let's go! So guys, dinilit ko lahat para makasunod kayo if gusto nyo sumunod sa pagko-code natin. So gagawa tayo ngayon ng hash map of objects. And gusto ko gumawa ng products. So gawa muna tayo ng class para sa product natin. So kailangan alalahanin nyo tong OOP natin. No? So sa package natin, right-click, new class, papangalanan ko lang to ng product. And of course, wala na akong ibang babaguhin dito since hindi naman siya main method. So ang gagawin ko lang is i-finish ko lang. So, we have our product class. And then, syempre, iisip na tayo ng mga attributes ng product natin. Of course, number 1 is meron niyang name. No, so, sorry, mali yung string name natin. And then, we have our description. So, name and description ng product. And then, finally, yung quantity natin. And gusto natin, lagyan din natin ng price. Of course, tapos na natin attributes. Ngayon, ang gagawin natin, gagawa tayo ng constructor natin. And of course, ang habang i-type ng constructor. So, this is also a tip for you kung gumagamit kayo ng Eclipse. Na pag gumagamit kayo ng Eclipse, you can just generate it right off the bat. So, mag-right-click lang kayo dito, somewhere sa empty space, right-click, hanapin niyo yung source, pwede niyo din gamitin yung Alt-Shift-S, and then hanapin niyo yung generate constructor using fields. So, pinili nyo generate constructor using fields. And then, i-check nyo lang lahat ng gusto nyo magkaroon ng constructor, yung name, description, quantity, and price. Gusto ko magkaroon niya ng constructor lahat. And then, i-generate ko na siya. And after I generate it, makikita nyo, we have a full constructor. Naaalala nyo ba to? So, pwede nyo alisin yung super na to kasi wala naman tayong inheritance na nangyayari. No? Wala naman tayong ini-inherit. So, we can just remove this. So, eto lang muna. So, meron tayong string name sa unang sa unang field, and then that name is equals to name, and so on and so forth. Hindi ko na ituturo to kasi naituro ko na to dati. No, so pwede din ako mag-generate ng getters and setter by right-clicking as well, source, then generate getters and setters. I-check nyo lang lahat ng gusto nyo magkaroon ng getters and setters, and then pindutin nyo lang yung generate. And then we can see we have get name, we have set name, we have get description, and everything that we need without typing it manually. So ngayon, tapos na yung product natin, siguro gawa na lang tayo ng custom na method niya para pagka pwede natin siyang i-display. So public void, sabihin natin public void, display na lang. Mas maganda yung display na lang. So pagka tinawag natin display, it will just system.out.println yung kanyang, sabihin natin yung name. So lagyan natin, i-display natin yung name, display natin yung kanyang description. Mag-print line tayo ng isa pa, description. And then, mag-system.out.println tayo para may space. And then, so on and so forth. Lalagyan natin yung price. Tapat lang natin yan. And then, plus price. And then, also yung quantity or yung stock natin. Lagay ko na lang yung stock dito. And then, QTY at ay pinangalan natin doon sa quantity. So, yan. So, we can just call yung ating display para makita natin yung pinaka-data ng isang product natin. So, i-save na natin to. Tapos na yung blueprint of an object natin. We can now use it on our main class. So, gagawa muna ako ng product. Let's try it. Product P is equals to new product. And then, again, ang kailangan nito is different values. So, tingnan natin. Hindi ko siya kabisado kasi hindi ako gumawa. So, product, alam ko yung name yung una. So, lalagay ko lang dito. Sabihin natin, meron tayong milk. Then, description, milky. So, double check ko lang kung ano yung kanyang constructor, no? So, description and then quantity tapos price. So, quantity and price. So, meron pa tayong 10 milk and then ang price niya is 25.50. So, we have a new product here and milky goodness. Yan. Hindi natin para mahaba yung ating description. Pwede tayong gumawa ng maraming product. Nagawa pa tayo na isa. P and P1. Then, sabihin natin na choco goodness. Then, gawin natin, meron tayong 50, tapos ito is 37.25. Yan.
So, by the way guys, kung nagiging ganito kayo, pwede nyo i-enter para makikita nyo pa rin yung code nyo. Okay lang na mag-enter kayo sa mga ganito. Hindi naman problema 'to. Ayan, pwede kayong mag-enter ng ganyan. Okay lang 'to. And actually, mas ine-encourage yung ganito. Pero babalik ko muna sa gano'n para maigsi lang yung kailangan nating tingnan na code kasi naka-edit 'to na naka-zoom in. So ngayon, we can just call yung product natin and then pwede natin tawagin yung display. No, p.display and then p1.display. Pwede natin gawin yan. And by the way guys, naka-encapsulation 'to ha. Makikita nyo, hindi pala natin nilagyan ng private. Lagyan natin ng private para ma-encapsulate siya. Sorry. So encapsulated na siya so we cannot access yung ibang variables niya. We can just use the getters. Ngayon, tinawag ko yung display sa dalawa. Pag niran ko to, of course, lalabas yung pareho nilang data. So ito, meron tayong name, milk, description, milky goodness, ang price is 25.5 and stock niya 10. And then, pwede nating lagyan siguro ng spacing sa ilalim tong display natin para mas malinis. Yan, lagyan natin ng spacing sa ilalim. So pag niran ko to, mas malinis ng tingnan to. Isa pa. Doblehin natin. And actually, description, siguro ididikit ko na lang para hindi na pangit tingnan at hindi na malayo. Space na lang ako dito. Then, okay na yan. Save natin. I-run ko to. Ayan. So, we have here our first product, milk, milky goodness, 25.5 stock. And then, our second product, choco goodness, 37.25 stock 50. Ngayon, we can now use the product para gumawa ng isang hash map. Kasi right now, our product doesn't have any identity. So, pwede nyo lagyan dito ng SKU, for example. Pwede nyo lagyan dito ng private int SKU. That's okay. Tama yan. No, pero kung gusto nyo na ma-access siya ng maayos sa loob ng inyong system or nasa loob ng inyong code, we can just use our hash map para gumawa ng sarili nating identity or key. So, for example, gagawa ako ng hash map. So, yung hash map, import muna natin. Import java.util.hashmap. Okay? Yung semicolon. Ngayon, ang gagawin natin, nagawa ko ng hash map dito. So, ang key niya would be an integer. Kasi yun yung SKU niya. Or pwede ding string kung gusto ko. So, gamitin na lang natin string para maiba naman. String and then ang gusto ko, ang value niya is siyang product. Then, of course, pangalanan ko lang, sabihin natin products is equals to new hash map. Then, parenthesis, semicolon. Yan na. So, now we have a hash map of products using string as a key. So, paano ngayon to gagawin natin? So, gagawa ako products.put. Then, ang key natin is string. Sabihin natin gawa tayo ng sarili nating format. So, sabihin natin PR-001. And then, gagawa tayo ng new product. So, mag-instantiate tayo ng new product and papangalan ko lang sa kanya, sabihin natin yun ngayon kanina, milk, milky goodness. Pero right side ko lang, no? And then, yung quantity natin, 10 and then 25.5. Okay na yan. So, we have here, so enter ko lang to para mas makita natin na maayos. Yan. Enter ko lang din to. Yan. So, meron tayo dito ngayon, nag-put tayo ng isang product, ang key niya is PR-001 na isang bagong product na milk, milky goodness, 10 yung stock, 25.5 yung ating price. So, pwede pa akong gumawa ng bagong product ulit. 02. Then, gawin natin choco goodness, then 30. And then 35.5. So, that will work. Ngayon, we have a way to identify it using the different keys na nilagay natin. So, paano yun? Pwede natin gawin. Product P is equals to products that get gamit yung ating key. Sabihin natin gusto ko makuha yung chocolate. PR.002. Since alam ko na yung ating key, the PR.002, we can easily get yung ating product na yon. And then, we can just use the product na na-retrieve natin and then use the display. Or pwede din natin gamitin yung get description, get name, get price, get quantity. It's very basic na, no? So, p.display, we can just use that. And then, pag nirad ko to, ang makukuha natin is yung choco goodness, 35.5, stock 30. So, using our key. So, pwede ding -1, no? Gamitin natin yung 001. Pag nirad ko to, makukuha naman natin ngayon is yung milk. So, ngayon we have a way to identify yung mga products natin using our key
na ginawa natin dito. So, it can be from a database, it can be from, depende kung ano yung data source nyo na pwede rin manggaling sa isang Excel. So, yun yung gagawin natin next time na manggagaling sa isang CSV file yung ating values and then i-display natin, gagawin natin siyang isang object. Then yun, maaayos natin yung isang system. So, isa sa magiging future tutorial natin yun. Pero right now, yan ang isa sa mga kwenta ng hashmap natin. We can use it like this. So, pwede kayong gumawa ng students, which is, ang magiging key naman is integer, which is for student ID. Napakadali and sobrang efficient niyang gamitin. So, again, since sinabi ko nga sa inyo, ang hash map, we can use it likewise, no, katulad ng kanilang tinuro ko, we can use the key set para makuha natin lahat ng keys. So, again, magsisystem.out ako dito, no, system.out.println, products.keyset. Then, pag in-output ko to, makukuha ko lahat ng existing key natin, PR001 and PR002. Now, we can just for loop, for string to, dahil ang string ang key natin, for each key inside our products.keyset, we can now retrieve each product. So, product P is equals to products.get, yung gamit yung key natin. So, ang gagawin ko lang, P.display, then save natin. So, kada ikot dyan, mauuna yan, lilipat muna dito kay milk, and then lilipat kay choco. So, pag anirad ko to, makikita nyo, lalabas yung milk, milky goodness, and then, pagka-scroll ko, na-iloop din niya yung choco goodness. So, we could just use that. And, of course, pwede din natin gamitin yung diretso values na lang, no? Gagamitin din natin yun. Pero, right now, ang gagawin ko lang is lalagyan din natin ng system.out.println. Idagdag din natin yung SKU niya. Sabihin natin may SKU tayo dito na plus yung key na semicolons. Run natin ulit. Ayan, kulang pa na space. Sobra ng 2. Run natin. Okay, so yan. Makikita natin SKU niya and then yung name and then yung description, price, stock. So, imagination yung limit. We can use this whenever we want. We can also delete things. So, products.remove. Remove ko yung PR-001. So, since wala na yung PR-001, bago nating i-loop, ang lalabas na lang dito is yung choco goodness. So, pag aniran ko to, isa na lang dapat laman yan, which is si choco goodness na lang. Wala na yung milk natin since ni-remove ko siya. And we can also update it gamit yung tricks natin na tinuro sa inyo kanina. Okay, so we can also use yung for loop natin. So, ano yung ating data type sa value? Since ang data type ng value natin is product, so ang sabihin lang natin, for each product, sa loob ng ating products.values, so makikita nyo pagka tinapatan ko to, no, collection of product yung data type niya. Gagawin ko na lang, p.display, very basic, pag niran ko to, okay, lalabas na pareho. Milk, milky goodness, and then yung chocolate natin. Without needing anything na mag-iterate pa kayo ng index or kung ano man. So yun guys, you can use hash map like this. So pwede nyo pag-eksperimentuhan, you can create more methods here, you can use inheritance. Lahat ng napag-aralan natin beforehand netong hash map na to, you can use it. Huwag kayong matakot na halu-haluin yung napag-aralan natin last time. Hindi ko lang kasi maituro sa inyo na paghalu-haluin lahat since hahaba ng sobra yung video natin. Baka umabot ng 10 hours, isang topic lang. Pero yun guys, ganun gamitin ang hash maps natin. So if you have any questions, pwede kayong mag-comment sa ating comment section. And if you don't, let's now try our tutorial challenge. So let's go sa ating PowerPoint and let's read our tutorial challenge. Let's go! So guys, before we start, I just want you to know na medyo mahaba yung tutorial challenge na to. So sabi dito, let's try to do this challenge using the things you've learned. So ibig sabihin, gagamitin natin yung hash map and then yung hash map of objects. So sabi dito, we need to create a hash map of students. So it sounds easy enough. So madali lang yon. Pero daw dapat, yung user yung magde-decide kung ilang students yung kailangan i-create natin sa loob ng hash map of students. And also, si user din yung mag-create ng mismo student. Meaning, sila yung mag-input ng student ID, yung first name, yung last name, and then ipapasok natin yun sa hash map. So, meaning, pag sinabi kong 5 students yung i-create ko, so magpapa-input yun, 5 student ID, 5 first name, 5 last name, 5 section, 5 year, kung ano man yung mga data nyo sa loob ng students nyo. No, so, yun. So, ngayon na meron na tayong hash map, so given that you have a hash map of students, ang gagawin natin next is make the user input a student ID and then i-display natin yung info ng student kung nag-exist siya. Or let the user know if yung nilagay nating student ID, it doesn't exist.
So, gagamitin natin dyan yung contains key tsaka yung if statement, di ba? Conditional statement. So, pag halu-haluin nyo, yun na pag-aralan nyo kanina, and you're going to create this tutorial challenge. And also, hindi lang yung kanina, yung mga previous din na napag-aralan natin. So, gawin nyo na guys, if you can do this, and then I am very confident na naintindihan nyo na talaga yung hash map. If you didn't, it's okay. We're going to try and do it together later. So, go. Okay na? So, if you have done it, and then, congratulations sa inyo. But if you didn't, that's okay. We'll be walking to this together para mas maintindihan nyo kung paano talaga ginagamit tong hash map na to. Let's go! So guys, before we start our tutorial challenge, I just want to share with you a konting tip paano magbasa ng challenge or ng programming problems so para hindi kayo na-overwhelm. So pagka ganito yung katulad ng problem na to, logical problem siya, yung talagang practical naman talaga yung mga kailangan natin gawin, you need to split yung mga task natin in small bits. Kasi pagka binasa nyo to buo, ito yung same na nandun sa PowerPoint natin na pag binasa nyo to ng buo, malilito talaga kayo. Pero, once na in-split nyo siya, eto naka-split na siya by paragraph, pero you can split it by line pa, no? By thought. No, for example, step 1, we need to create a hash map of student. Step 2, let the user input how many students shall be created. Step 3, let the user create the students. And then step 4, then insert it inside the hash map. So ngayon, meron na tayo step 1 to 4, which is hindi na tayo malilito ngayon kasi yan ay susundan natin. Then step 5, given that you have a hash map of students, make the user input a student ID. Step 6, display the info of the student if it exists. And then lastly, or let the user know if it does not exist. So ngayon, pagka ganito ginawa nyo, mas less likely na kayong ma-overwhelm kasi alam nyo na yung mga gagawin nyo. Meron na kayong susundin na guidelines. So, gagamitin ko to ngayon in order for us to solve our tutorial challenge. So, number 1, mag-create daw ako ng hash map of students. Of course, ang una kong maiisip dyan is gumawa ng hash map. So, okay lang yun. Gawa na kayo. Import java.util.hashmap. Okay. So, imported na yung hash map natin. Ngayon, gagawa na tayo ng hash map. But the problem is, kailangan natin gumawa ng hash map of students. Ngayon, wala pa pala tayong students. So, that's why we are going to create a student. So, makikita nyo, step by step lang tayo. Hindi muna natin pinapakialaman kung ano yung nasa baba. So, gawa daw tayo ng hash map of students. Now, I'm gonna create another class, new class. I'm gonna name it student. Then, finish. So, we have a class student dito. Lalagyan ko lang ng attributes. So, ipa-private ko for encapsulation purposes. Private string, kahit first name and last name ng no. So, kung marami yung nilagay nyo na attribute, that's okay. Mas very good nga kayo kung ginawa nyo yun. Pero for demonstration purposes and for simplicity's sake, dalawang attribute na lang gagawin ko. So, nakagawa na ako ng attributes. I'm gonna generate a constructor. So, Alt-Shift-S, generate constructor using fields. I-check ko lang yan. Okay na. So, pwede ko i-delete yung super since hindi naman tayo nag-i-inheritance. Then, isa pa, Alt-Shift-S, gagawa naman ako ng getters and setters ng first name tsaka ng last name. Generate. Then, we have our complete blueprint ng student. Then, dadagdagan ko lang to ng konti. Lalagyan natin ng public void display para pwede kong i-display yung kanyang first name at last name when I call the object method na display. So, ang gagawin ko lang, system.out.println, bin natin ito yung first name niya. That's first name. Then, copy ko lang to. Last name naman niya, plus last name. Okay. Then, mag-system.out lang ako ng isang linya dito para meron spacing sa ilalim. Okay, so now we are done with our student class. So, magagamit na natin tong ginawa nating class for us to create a hash map. So, balik tayo sa main. Ngayon, itatry ko lang kung gumagana na yung student class natin. Student S is equals to new student. Nag-try lang ako mag-instantiate. And syempre, kailangan natin yung constructor na first name, David, and then last name, SDVT. And then, itry lang natin yung display na object method. And then, try din natin yung iba. Makikita nyo, meron tayong get first name, get last name. So, gumagana na yan. So, save natin. Iraran ko lang to saglit. And as you can see, it's working, no? So, gumagana na yung class natin na students. So, since nagawa na natin to student, we can now create a hash map of student. So, gagawa lang ako ng hash map. Then, less than and greater than sign. So, yung key natin will be integer since we will be having student ID. And then, comma, ang laman ng hash map natin, ang key niya is integer and ang value niya is isa siyang student.
Then papangalanan ko lang 'to, siguro students. Is equals to new hash map, less than and greater than, parenthesis, semicolon. Now we have a hash map of students. So tapos na nga 'tong first step natin ngayon. So I'm gonna delete this para hindi na ako malito. So nakagawa na ako ng hash map of students. Now, we will let the user input how many students shall be created. So ilang students daw yung gusto kong gawin. So siyempre, alam na natin yon, kailangan natin ng scanner. Okay, so ngayon mag-declare na ako ng scanner, system.in. Then pwede akong gumawa dito ng limit. And then ang gagawin natin, siguro lagyan muna natin 0 initially. Hindi, okay na yan. Limit na walang laman. And then, ang gagawin ko na lang, limit is equals to s.next. Line ang gamit ko kasi gusto ko masanay na kayo na nagpa-parse na lang kayo, no? And hindi na tayo magkakaproblema dun sa scanner problem natin na pag nag-next in tayo, hindi na natin kailangan mag-next line pa uli. Ngayon, meron na akong limit. Let the user input how many students shall be created. So, gagawa lang ako dito ng isa pang prompt na number of students. So, run ko lang saglit. So, pag nirun ko yan, tatanungin ako number of students, sabihin ko 5. So, ngayon, dapat 5 beses akong mag-create ng student. So, itatry muna natin yon. So, gagawa ako ng so tanggalin ko na 'to, tapos na yung let the user input how many students shall be created. Na-input ko na. Ngayon, let the user create the students. So, paano ko papagawa dun sa user yung students? Magpo-for loop ako. For int I is equals to 0 and then I is less than sa limit natin. Then I plus plus. So, para matry natin, mag-system.out doon na tayo ng sentence, student created, and dapat 5 beses yan lumabas. So, pag niran ko to, kunwari 5, dapat pag in-enter ko yan, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 beses tayo magkikreate ng student. Okay, so good. We are sure na 5 beses nagra-run to or kung ilang beses man yung i-input ko dito, kunwari 2. So, 2 lang yung i-create ng student. Okay, so of course, hindi naman ganun lang yun, no? Kailangan natin ngayon gawin is humingi ng first name tsaka last name kasi yun yung kailangan natin sa ating student. So, gagawa ko ng first name and then gagamitin ko yung scanner natin. Next line tayo ngayon. System.out.print natin first name and then gagawa din tayo ng pang last name and then mag-i-skip tayo ng isang line para malinis tingnan. Actually, sorry, may nakalimutan ako. Kailangan natin ng student ID. So, gagawa ako dito siguro ng int for our student ID. Is equals to s.next line, pero again, ipaparse ko siya. Integer that parse int. Then, ang lalagay ko dito, student ID. So, ngayon, lalagay ko lang siguro dito is kung pang ilang student yung ginagawa natin right now. Student number, then gamitin kay I plus 1. Yan. So, ngayon, try muna natin i-run. Sabihin natin gusto kong gumawa ng 2 student. So, may nakalimutan ako. Print lang yung gamit ko dito. Print line ang gamitin natin para mag-enter to. Run ko ulit. Number of students, 2. So, ito yung student number 1. Sabihin natin 2019-15374. David, SDPT. Then, isa pa. Student number 2, 76. Alinier, SDPT. So, gumagana siya. 2 beses tayo nag-create ng student. So, ito yung number 1. Ito yung number 2. Meaning, gumagana na yung pag-create natin ng student. Pero actually, hindi pa tayo nagke-create as in kasi hindi pa naman natin siya pinapasok dun sa hash map. So, tapos na, nakikreate na natin yung student. Ang gagawin na lang natin, ipapasok na lang natin siya sa hash map. So, para mas malinis, ang gagawin natin, mag-i-instantiate tayo ng isang student dito sa ilalim, student, kahit ano yung pangalan niya sa student, s is equals to new student, and then gagamitin natin yung first name tsaka last name niya para makagawa tayo ng isang student. Kaso nakagawa ata ako ng scanner, S din yung pangalan. So, ang papangalan ko sa student, ST. Yan. So, meron tayong isang student. So, kung ano man yung in-input ko na first name at last name dito, yun yung magiging first name at last name nito. So, nakakreate tayo ng student. Ngayon, ang gagawin natin is ipapasok na natin siya sa hash map. So, tapos na tong number 3. So, number 4 na tayo. Then, insert it inside the hash map. So, gagamitin natin yung hash map na ang nagngangalang students that put ano yung key natin? Siyempre, yung student ID. Then, ang gagamitin natin is yung student mismo, yung ST. So, ipapasok ko siya sa loob ng ating hash map. Actually, lagyan muna natin ng konting spacing ulit dito para magandang tingnan. Nagawa lang ako ng spacing dito para pagka-run ko ng students, 2, magkakaroon ng spacing na isa dito and then hihingi ng pang student number 1. 2019-15374, David, SDPT, 2019-15376,
Alinier, SDPT. So, nakagawa tayo ng dalawang student. And to validate kung talagang nakikreate and napapasok to sa hash map natin, what we can do is just mag-loop tayo. So, tapos na natin to na insert it inside the hash map. So, mag-for loop tayo. For, pwede natin gamitin yung keyset. So, gamitin natin yung keyset, no? For int k, then for each key sa loob ng students natin, students, that keyset, then we can just system.out.println yung ating k, then mag-display na lang natin diretso. Kukunin ko yung student, and then tatawagin ko yung display method niya. Which is pagka kinontrol left click ko, ang display method is etong ginawa natin sa loob ng student class. So, object method tong display na to, no? So, eto isang student to. No? So, kung gusto nyo, kung nalilito kayo dito, student, sabihin natin, st1 is equals to students that get k. So, pinasok muna natin yung student dito sa variable na to, st1, and then tsaka nyo tatawagin yung display. Mas shorter, ano lang yun, yung term lang yun sa ginawa natin na to, para mas maiksi na lang. So, ibabalik ko doon para mas malinis. Yan. Kinuha ko yung unang student, ginamit ko yung key, kung ano man yung unang key na nandun sa ating hash map, and then tinawag ko yung display method. Then, gagawa lang tayo ng isang spacing para maghiwala yung dalawang student or kung ilang mga student yung kinreate natin. Try natin mag-create ng tatlong student. So, 2019-115-374, David, SDPT, 2019-115-376, Alinir, SDPT, 2019-115-37, Jmar, Katapang, enter, and as you can see, if we did it right, dapat lumabas lahat ng ating mga kinreate na student. So, ito yung tatlong kinreate natin, David, Alinir, tsaka si Jmar. Then, dun sa output natin is lumabas din yung David, Alinir, tsaka Jmar. Meaning na ipasok natin successfully yung ating mga student sa loob ng hash map natin. So, since na verify na natin na nasa loob talaga siya, sabi dito, given that you have a hash map of students, make the user input a student ID. So, gawin muna natin yon, student ID. So, wag na student ID kasi ginamit ko na yung student ID dito. So, ang gagawin ko na lang siguro is ID. Then, s.next in. So, hihingi ulit tayo ng student ID. Or search na lang, search ID. Yan, search ID. So, mag-search kasi tayo. So, papa-input daw tayo ng ID. So, okay na, nakapagpa-input na tayo ng ID. Di-delete ko na to. Display the info of the student if it exists. So, pwede natin gawin is if do sa students na hash map natin contains key na ID, ibig sabihin, pwede nating kunin yung ating student. Else, ibig sabihin, or let the user know if it does not exist. No, kaya may else dito. Pero doon muna tayo sa if. No, so, pagka nagko-contain siya ng key, ibig sabihin, nag-exist yung hinahanap mo estudyante. If yes, and then ang gagawin natin, students that get, gamit yung ID niya, and then pipinutin ko lang yung display natin para lumabas yung kanyang pangalan and last name. And then ang gagawin natin next is, sorry, papantay ko lang yung search ID dun sa, papantay ko lang dito sa last name, dapat pantayan, and ganyan dapat. So, yan. So, pinantay ko lang siyang ganyan, and then, pagka nahingi tayo ng ID, titingnan niya kung nag-exist doon sa loob ng hash map, and then pag oo, then kukunin natin yung ID and then i-display natin. So, i-try muna natin. So, dalawang student muna. 2019-115-374, David, SDPT, 2019-115-376, Alinir, SDPT. So, try nating mag-search ng ID. I'm gonna search for David. So, 2019-115-374. So, pag in-enter ko to, dapat lumabas yung pangalan ni David, SDPT. No, ibig sabihin, na-search ko successfully. Na gumagana siya. So, ngayon, paano pag nag-search naman ako ng hindi nag-exist? So, eto, nagawa na natin to. Display the info of the student if it exists. Tapos na. Then lastly, or let the user know if it does not exist. So, else. So, mag-system.out.println lang tayo. Student ID doesn't exist. Ganun lang kadali. And what we can do here, so tapos na to, no? Run ko lang ulit. Baka ng dalawang student, 2019-115-374, David, DPT, 2019-115-376, Alimir, DPT, and then we're going to search for 2019 lang, enter, student ID doesn't exist. So, gumagana na ngayon yung buong code natin. Now, we can just use while loop para ulitin siya.
So, kung gusto nating ulit-ulitin, we can just do that. For example, ang gawin ko na lang siguro is, iwa-while true ko na lang 'to, no? Although this is very controversial, no, yung paggamit ng infinite while loop. This is just for testing purposes, no. Pero sa totoong program naman, you'll never use while loop na infinite, no. Kadalasan naka-recursive function 'yan or kung ano man yung pwede niyong gamitin, no. Lalo na pag may GUI na kayo, never naman kayo gagamit ng infinite loop, no. Pero sa ngayon, ita-try natin 'to para ma-test natin o ma-test kung gumagana ba talaga yung pag-search natin. Gawa tayo ng 5 students, 2019 mga 5374. David, SDPT, 2019 mga 5375. Alinir, SDPT, 2019 mga 5376. J. Mark, Katapang, 2019 mga 537. Maye de Guzman, 2019 mga 5378. Alex Balingit. Enter. So we have created 5 students here, namely si Alex, si Maye, si Jmar, si Alinir, at si David with different student IDs. Now we're going to try to search for someone that doesn't exist. So 23455. So hindi siya nag-exist, kaya pag in-enter ko, sabihin lang niya, student ID doesn't exist. Ngayon, pag nag-search ako ng something na nag-exist, katulad na for example, si Jmar, 2019 mga 5376 ang gamit niya. So if I try to search it, 2019 5376, dapat lumabas si Jmar. So pag in-enter ko to, lalabas yung pangalan ni Jmar. Jmar Katapak. Nag-display siya. Try natin ikunin yung iba. 379. Alam ko si Alex ang 79 or wala palang 79, sorry, 78. Pag in-enter ko to, lalabas Alex Balingit. So pagka 2019 5374, David SDPT. 2019 5375, sorry, mali. 6 yung na-type ko. Ayan, si Alinir, and then, syempre, pag nag-search kayo nung wala, student doesn't exist lang lalabas, and then magluloop lang na magluloop yan. And so, yun lang yung ating tutorial challenge. So, if you did this ng ganito, actually, marami pang way gawin to, hindi lang etong code na to. Sobrang raming way para makapag-code ng ganito. So, if you had done that, then congratulations sa inyo. Naintindihan nyo kung paano gamitin si Hashmap and kung paano siya nag-ooperate. Now, you can try to create an entire simulation of a system. Pwede kayo gumawa ng simulation ng inventory system using mga hash maps kahit hindi pa permanent yung ating storage. No, pwede kayo gumawa ng products, 'di ba? Nakita niyo kanina may quantity and then merong description. You can just create a console user interface na pwede kayo mag-create, mag-read, mag-update at mag-delete ng products. So that's my challenge to you guys. No, yun yung una nyo pwedeng gawing project na magagamit nyo lahat ng napag-aralan nyo simula nung una. And if you can do that, then madali na lang kayong makakagawa ng system kasi same logic applies sa iba pang mga bagay. So if you have done that, I'm very proud of you. If you have any questions, you can comment sa ating comment section. So yun lang guys, thank you for your never-ending support, and that's the end of the video. And again, thank you guys for watching this video. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!